Eto mga sangkay, kailangan po natin ang malalim na impormasyon tungkol po dito sa tumitinding init ng panahon para hindi po tayo mapunta mga sangkay sa delikadong sitwasyon. So may papanoorin po tayo ngayong video. Okay, lahat naman po siguro tayo mga sangkay, damang-dama po yung talagang katakot-takot na po na init ng panahon. At lagi po tayo nag-a-advise mga sangkay na magdala po ng tubig at kung ano pa mga sangkay na hindi na po lumabas ng bahay kung sobrang init ng panahon. Ngayon, tingnan po natin itong video mga sangkay na ipapakita ko po sa inyo na tumutukoy po sa lumalalang init ng panahon. And I hope mga sangkay na may makita po tayo ditong impormasyon kung ano ang dapat gawin ng isang tao para hindi po tayo mapunta sa alanganin. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to. Tingnan nyo po mga sangkay, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Ito mismo pinapanood nyo. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin yung bell at pindutin nyo po yung all, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre wag nyong kakalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon na ito mga sangkay, diretso po tayo. Paano nga ba nakakaapekto ang heat index sa ating katawan? Mula po ito sa GMA. Well, tingnan po natin. Danger levels. Dito na raw pumapalo ang heat index sa Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia. Paano nga ba nakakaapekto ang heat index sa ating katawan? Here's what you need to know. Yan na. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init ng katawan ng tao. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng temperature at relative humidity o dami ng moisture sa hangin. Kapag mas mataas ang temperature at relative humidity, mas tumataas ang heat index. Yung heat index po ay totally different dun sa tinatawag natin na body temperature na ang normal ay 37 degrees. Para mas maintindihan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kapag mataas ang temperatura sa isang lugar, mas nakararamdam ng init ang ating katawan. Kaya naglalabas ito ng pawis para mag-cool down o maibsan ang init na nararamdaman. Kapag nag-evaporate ang pawis, gumiginhawa naman ang pakiramdam. Pero kung mataas ang relative humidity o marami ang moisture sa hangin, napipigilan nito ang mabilis na pag-evaporate ng pawis. So nag-accumulate po yun, dumadami po yung pawis na nare-release natin. And then sobrang maalinsangan po yung nararamdaman natin, yung nadadamang init natin ay grabe. Yun po yung heat index. Oh, okay. Matinding init na naman ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa ngayong araw. Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa. Araw-araw laman ng balita na umaabot na sa dangerous levels ang heat index. Ano ang ibig sabihin nito? May kaakibat na epekto sa katawan ng tao ang taas o baba ng naitatalang heat index sa bansa. Dangerous level na maituturing ang heat index sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible ang pagkakaroon ng heat cramps, pagkahilo at heat stroke kung patuloy ang exposure sa kondisyong ito. Ayan, mga sangkay ha. Ito po yung kalimitan o karamihang ganap no, sa tao kapag nakakaranas po nitong matinding init ng panahon. Kaya nga po, sabi ko nga, yung mga matatanda na po, mas lalo po kayong mag-ingat kasi prone po kayo sa ganitong nahihilo kayo, nagkakaroon ng heat cramps. Lalong-lalo na po itong delikadong heat stroke. Kung mas mataas naman sa 52 degrees Celsius ang heat index, gaya ng 55 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City noong 2022, maituturing na itong extremely dangerous. Mataas na ang tsansa ng pagkakaroon ng heat stroke. Mahalaga po na naiintindihan natin yung heat index na concept and yung categories dahil ito po yung makakatulong sa atin para malaman natin, ito yung indicator kung na-expose tayo directly sa sunlight. Tapos medyo makakaramdam tayo ng tagaktak na pawis, tapos medyo nahihilo na tayo, parang nadi-dehydrate na tayo. Pag mga ganong time na po, dapat po magsimula na tayong gumawa ng hakbang
para maiwasan po yung further health illnesses or health related na maaaring negative yung maging resulta sa ating katawan. Tama rin no, mga sangkay. Kaya nga po may mga taong nagko-collapse na lamang dahil po sa kakulangan ng kaalaman, mga sangkay, kung ano nga ba itong gagawin sa init ng panahon na tumitindi dito sa ating bansa. Kaya nga po, sana mapanood dito na marami para mga sangkay, magkaroon po tayo ng ideya anong gagawin natin kapag talagang pinagpapawisan na po tayo o di kaya mga sangkay, lumalala na po yung init na nararamdaman po natin kasi 'di ba yung hindi na po talaga kaya ng katawan natin. Ano nga ba ang gagawin natin? Ayon pa sa Pag-asa, may ilang factors din na nakaaapekto sa temperature at relative humidity na makapagpapataas din ng heat index sa isang lugar. Gaya na lang ng elevation. Kung mas mababa ang elevation o iyong mga nasa low-lying area, mas umiinit ang temperatura, tulad ng Maynila na 13 meters lang above sea level. Best example nito, I think, yun sa Baguio, which is around 1,500 meters po yung elevation. So, relatively talaga pong malamig yung temperature na makukuha nila as compared sa mga low-lying areas. Prone din sa mataas na relative humidity ang mga lugar na malapit sa coastal areas o sa bodies of water. Mas matataas din ang temperature na naitatala tuwing hot dry season o mula Marso hanggang Mayo. And according po sa climatological analysis natin na heat index and yung temperature, nag-i-start na po talagang tumaas yung temperature pagpatak ng March. Then patuloy po siyang tataas towards April at yung pinakamatataas na heat index values natin ay ino-observe natin usually during month of May. May malalaking atmospheric systems din na nakaapekto sa init ng panahon sa bansa. Gaya ng umiiral na ridge ng high pressure area sa ilang bahagi ng bansa. Kapag high pressure area po kasi, nasusuppress po nito yung convective activity or yung pagka-form ng mga kaulapan natin. Ibig sabihin, yung rainfall ay less likely to happen yung mga pag-ulan kapag may high. And also kapag may high pressure area, since walang ulan, mas mainit po yung na-experience natin dahil direct yung sunlight dun sa ground natin at walang harang. Like kapag may cloud, syempre hindi masyadong maiinitan yung surface natin. Ayon sa Pag-asa, posible pang makaranas ng matataas na heat index hanggang Mayo. Grabe. So, hanggang May pa po ito, mga sangkay, hindi pa po tayo tapos. No? Ang pagkakaalam po natin, mas lalala pa po by next month or sa month of May. Kaya po mga sangkay, sama-sama tayong makakasurvive sa init ng panahon. Wala sanang, ngayong mapapanood nyo na to mga sangkay, wala sanang wala sanang magiging pabaya sa sarili. So lahat tayo mismo ang mag-alaga sa ating sariling katawan. Kapag kaalam na natin mga sangkay na delikado, wag na po tayo lumabas ng bahay. No, aanhin kasi natin yung pera kung tayong gumagawa ng pera, madededs naman, 'di ba? Kaya mas mabuti mag-iingat po tayo. Dagdag pa riyan ang nararanasang El Nino at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Ako. Yung effect po sa atin ng El Nino ay less rainfall and higher temperature, mas maiinit na temperatura. So, ang contribution naman po nito, kung dadagdagan pa natin na ganitong season, March, April, May, mainit na talaga, plus yung effect ng El Nino, mas mapapataas pa po talaga niya yung bukod sa temperature but also yung heat index measurements natin. Sabi ko nga mga sangkay, itong problema natin ngayon sa init, doble-doble na po ito Meron po tayong tinatawag na global warming. Unahin natin yung El Nino. Meron pong El Nino. Okay? Tapos, nasa dry season tayo. Summer, mga sangkay. So, sobrang init na ng panahon. Idagdag mo pa itong global warming. Yung climate change ngayon, mga sangkay. Nadanas po hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So itong tatlong to mga sangkay, global warming, dry season, El Nino, ito po yung nagpapalala po talaga ng init ng panahon. Akala po natin mga sangkay, last year na po ang pinakamainit. Ako po, mukhang mabibreak po ang record niyan sa taong 2024. No?
para makaiwas sa heat-related illnesses. Ayan na, para makaiwas, anong gagawin? Narito ang ilang paalala ng mga eksperto. Kaya dapat mapanood po ito mga sangkay ha. Kasi marami pong, sabi sa balita, hindi lang sa Pilipinas ito, marami raw po ang sumasakabilang buhay mga sangkay dahil po sa kapabayaan at dahil po sa init ng panahon. Hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay at iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan namang lumabas, gumamit ng sunblock, payong o magsuot ng sombrero. Uy. Magsuot din ng mga lightweight at comfortable clothes. At palaging uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Ayun. Ayan mga sangay, napakasimple lang naman, no? Ng paalala. Para po hindi tayo mapunta sa delikadong sitwasyon. So, ano po ang inyong komento tungkol dito mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. Ikalat po natin ang video na to para makatulong din po sa marami natin mga kababayan. Okay, share po natin. So, bago tayo magtapos, paki-subscribe po muna yung isa kong YouTube channel. Makikita nyo po ito ngayon sa screen. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.